Congratulations to your new series, Sol at Luna. Ang dami niyong ginulat sa trailer. For sure. Nagulat ka rin. Nagulat ka rin ba, kuya? Nagulat kami. Dating Santina at dating child star. Pero how was it? How was it? Kumbaga, paano yung naging process ng pagtanggap mo ng medyo mature role? Si Sijan muna. Yung gaya po sabi ko kanina doon, yung sa press con kanina, na yung kaba kasi hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ng mga tao na gumagawa na ako ng ganong role. Pero at the same time, parang masasarili ko na okay, ang dami nung mas maganda na challenge ako. So mas maganda rin yung naibibigay ko. Dahil yun naman yung gusto ko pag na-challenge ako, mas napupush ako na gawin ng mas maganda yung ginagawa ko. At yun, siguro sa mga nagsasabi na baka mukha daw akong bata na hindi ko lang eh. Kasi ilan ako na ba ngayon? Hindi naman nalala yun. Kasi yun naman talaga yung istorya po eh. Kasi coming of age talaga siya na papakita yung complexity ng kung paano na in love ang isang 23-year-old sa isang 30-year-old. Paano rin mababalik nung 30-year-old yung sa 24, parang gano'n. Yeah. Si Jane, how do you support si Jan? First time niya yung gano'n, ikaw naman may mga previous na gano'n ka na, di ba? Sino nag-adjust, ikaw ba o siya? Hindi, syempre teamwork yun. It takes two to tango. So, kailangan sa eksena. Syempre, kahit naman may nagawa akong gano'n before, first time din namin yung gagawin na kami yung nasa eksena. So, it's always, syempre, something new. You have to get to know, syempre, your co-actor, di ba? And what helps them. So, yun lang naman din. And, na-enjoy namin yung buong series kasi. So, hindi naman siya, of course, andun yung alalay kasi syempre, first time ni Sijan. And nandun naman kami ni Direk Dolly as professionals. So, nabantayan naman yung eksena, tsaka yun nga, everything was very professional. Marunong siya humalik sabi, pero mahusay pa. Tanong. Nako, panoorin niyo sa episode. Episode Secret. How do you prepare for that? Nag-usap ba kayo itong gagawin? Nag-toothbrush ba? Nag-mouthwash? So, alam ko rin idagdag. Gusto kong i-comment si Ate Jane dahil dun sa ginawa niya na pagsuporta sa akin dun sa mga eksenang ganun. Dahil alam niya rin na hindi madali yun na gawin. Kaya yung pag-uusap, importante yung pag-uusap na yung limitations dun sa bagay na yun. Kasi masyado sensitibo yung gagawin namin. Hindi siya nagkulang dun. Tapos pag nagtatanong ka na, okay lang ba to, ganyan. Sobrang ano lang po. Hindi ko na feel na, yung kaba ko mas more on sa akin, hindi sa kanya na baka hindi niya magustuhan. Mas sa akin talaga na baka hindi magustuhan. Ganun po. Ano masasabi mo doon? Baka daw hindi magustuhan. Nagustuhan ba ni Jane? Kasi makikita mo po sa eksena talaga eh. Kaya sobrang importante yung connection ba? Hindi, tsaka ang ganda rin kasi nung sa kwento, kaya nangyari yun. Kaya parang yung dapat magawa natin ito ng tama. Pero Jane, nakaranas ka na rin ng grief, yung loss, gaya ng character mo. Hindi kasing bigat siguro nung pinagdadaanan ni Luna kasi syempre she lost the love of her life, fiancé niya na yun eh. So, hindi pa naman to that extent. Pero syempre, yung pain, yung mga hurt, heartbreaks and mga ganun, nakapagdaanan ko rin naman. In one word, how do you describe that scene in one word? That kissing scene? Pasabog. Si Jan, dapat mo intindihan mo yun, ha? Kasi wala ako nasabi after ng eksena. Si Jan, gusto mo lang makuha ang reaction nyo. Kasi nagsasabi na mas may kilig daw kayo dalawa kumpara kay RJ at saka ano masasabi mo doon? Grabe, ha? Parang ibang usapan naman na po yun. Siyempre, respeto pa rin kay RJ dahil in real life partner niya si pero masaya naman sa part na at least nakita ng tao si Sol at si Luna. So siguro ganun sila napapanood nila yung characters na ma-merge na nila yung real life sa real life. Yes. Lumingi ka ba na? Yung Luna, kumbaga buwan, malamig, cool. Yung Sol, araw, mainit. Yes. Mainit ka ba talaga? Yung personality mo sa character mo, yung ano po, yung sa movie. O kasi Sol,
araw, ito buwan. Mainit siyempre ang araw. Gusto ko mabangan ninyo kung gaano kainit si Sol. Nagbigay ano? Opo, mainit po. Aside dyan, may tanong si Ito kasi lumabas ka na, napapanood ka na paghalikan ka na. Ibig sabihin ba, umpisa na to ng paggawa mo ng mature. Hindi naman mo siguro ibig sabihin mature may halikan na kagad. Siguro po mas makakaganap rin ako ng hindi na yung sa usual ko po na ginagawa na nakikita nyo rin na masyadong like mas na siguro mas more on ganito na love story or mas mature na yung role opo. Pero hindi ibig sabihin naman na nakipaghalikan na ready na kagad ako sa mga ganun. Pero yun, sobrang thankful po ako dahil yun nga, nabigyan ako ng ganitong opportunity na ipakita yung ganong side Jane, ko. Yes. how would you rate Sajan as a kisser? Grabe naman yun, may rating. 1 to 10, pagbigyan mo na. Ano yung maganda sa episode niya? Sige na po ba lang na? Christian mo lang yung one word, how would you rate as name as a kisser? Medyo mahaba-haba kasi yung araw na yun eh. So, ang daming it-take notes. Opo, ang dami. Kasi, dahil sa kwento, kaya nga sabi ko, abangan nyo muna yung episode. Kasi after nun, mas may explain ko rin kung bakit yung mga inuulit na part. Pero kailangan mo bang humingi ng hindi permission or parang courtesy kay RK because di ba? Or may nag-usap ako, okay lang ba? Parang ganyan. Sasagutin ko kasi syempre part 2 ng trabaho natin. And yun nga, parang professional din naman kami. So kung ano yung kailangan sa work, sa character, sa kwento, syempre yun ang work namin. So kayo dalawa pinag-usapan nyo kung paano nyo Aatakin. gagawin nyo, ano? Opo. Sobrang important, katulad ka po sabi ko kanya, sobrang importante po ng komunikasyon kasi sobrang sensitive po ng gagawin namin. And ando rin naman po si Direk Dali dahil tinulungan niya kami na anong limitations nyo, ganyan, usap-usap po na. 13 po. 13 episodes. Tapos na shoot. Yes. Si Jen, mention kayo ni Derek na ikaw talaga yung isip niya when she was writing the script. Your reaction. Ikaw talaga yung role for that. Your reaction. Siyempre po parang nakakataba rin ng puso dahil parang sinusulat pa rin ng director, ikaw na agad yung nakikita. And sabi ko rin po kay Direk Dali na wala ko nakikitang rason at wala ko nakitang rason para tanggihan yung in-offer niya sa akin na material. Kaya nung pinitch niya sa akin yun, itong si Solat Siluna, sabi ko game talaga. Ay, walang palabok pa, sabi ko game na. When you portray roles, anong klaseng actor ka? Method ka ba? Or when you come on set, naka-ready ka na? Or paano ka prepare? Depende ho dun sa bigat nung hiningi ng script. Kasi kung, for example po dito sa Solat Luna, mas literal lang siya sa script. Tapos ikaw na bahala lalaruin mo na lang yung imagination mo kung paano mo siya atakin. Pero syempre as an actor, as a professional, dapat kahit anong role yan, dapat ready ka. Kahit maliit man yan o malaki, kung ano ibigay sa'yo, tanggapin mo. Therefore, hindi ka namimili ng... Hindi naman. Yes. Kasi usually, pag nasa Star Magic, sinasabi nila, ito bagay sa'yo, ito huwag mong gawin, may ganun ka ba? Wala naman po. Yun din po yung gusto kong mangyari sa akin na gusto kong mag-explore ng iba't ibang roles. Dahil yung bang flexibility mo as an actor. So, matest din sa sarili ko yun. Kaya ko pala siya gawin. Pero dun sa natapos mong movie na Gurion, napakahusam mo naman doon. Niyahanda na rin yung promo. Yes po. Pero hindi ko lang po kung pwede na po akong magsalita about doon kasi wala pa pong like promo or anything, trailer. Napanood na ba ni RK yung teaser? Ano sabi niya? Dilike niya naman. Hindi naman siya nag-react. Sabi niya maganda kasi maganda, nakaka-proud din naman talaga siya. Pag pinapanood ko rin parang part ako noon kasi ang ganda lahat, ganda nung trailer, ganda nung song, ang ganda nung kulay, ang ganda nung
excited ako dun sa mga characters, yun. Dyan, anong na-feel mo nung nakita mo yung teaser? Lalo na yung kissing scene ninyo. Nung una ko po kasi pinanood, parang kinondisyon ko muna yung sarili ko na panoorin siya as a viewers perspective. Kasi pag pinanood ko na siya as, ako parang naghahanap ako ng mali. Parang sobrang i-critic yung sarili ko. So, pinanood ko siya as a viewer's perspective. Tapos, sobrang natuwa dun sa story nilang dalawa na wala hanggang matapos, simula hanggang matapos yung trailer, wala, nakangiti lang ako dahil sobrang natutuwa dun sa story at the same time nakaka-proud din dahil ang ganda talaga nung nagawa namin. Okay lang sa'yo dyan, nung napanood mo na. Ay, yun po, sorry, di ko lang naklaro na yun, nung bilang Zijan, proud ako na nakita ko yun, opo, kasi ang ganda nga po talaga nung nagawa namin. Si Jane. Anong feeling na hindi ka iniwan ng fans mo, fan base mo, sa teen to like, From teen to mature. Ako syempre sobrang malaking pasasalamat kasi ako as a Zijan, hindi naman ako yung ma-post or tawag dito yung hindi ako masyadong social media lalo na sa mga fans, pero pag nakita ko yung mga comments and yung suporta nila sa akin, like, pasalamat lang po talaga. Yan po. So ikaw, reaction mo dun sa trailer, Jane? Especially that scene. Kabuuan ng trailer, talagang overall, sobra akong masaya sa buong trailer talaga. As in, nung napanood ko siya, as in, nung kunyari sa simula pa lang na part kasi ng trailer, di ba may part na hinahanap pa niya ako. Nung una ko siyang pinanood, hindi ko siya napanood na parang ako yung artista. Parang pinanood ko siya na, ay, ang cute, ganun. Pinapanood ko siya yung kwento niya, yung nung lumabas yung Pure Gold na sign, yung nakangiti na ako kasi inaabangan ko ano ba yung tinitignan niya, yung gano'n. So, ayun, nakaka-proud again na part ako kasi ang ganda na itong series na to. And Zijan, last na, anong feeling na ikaw na yung parang next na ginugloom na ABS-CBN sa generation nyo na magiging Next big star. Prime leading man. Parang hirap sagutin na, ang hirap i-claim na ako yung parang nag-ginagroom nila ng parang big star. Parang sa akin naman ho, gusto ko lang ho yung ginagawa ko, na wala ho sa utak ko na gusto kong maging ganito, leading man or maging big star. Mas doon lang ako sa craft ko, mas gusto ko lang siya hasain lalo. Doon sa paggawa-gawa ng mga ganitong role. And yun po, masaya ako dahil nabibigyan ako ng oportunidad na gawin yun. Ano na-awkward ka ba na tawagin parang sexy actor ka na rin? Kasi nasa-sexihan sila sa pa-ups mo. Wala ho. Wala ba? Shoot nga namin, nag-trending yung nakasando siya eh. Oo nga. Pero nakita nyo naman po, hindi naman. Ano ka ba magpalaki? Magpalaki ng katawan, may pressure. Sa ngayon, parang wala pa po sa isip ko. Pero baka po, syempre, eventually, naman po yan, darating naman. Sorry po, ano po yung tanong ko? Nararamdaman mo rin ba na sexy ka in a way? Kasi nasa-sexihan sa yung mga tao. Sexy naman tayo sa kung paano natin i-present ang sarili natin. Mas, kumbaga, bahala na ibang tao kung ano mag-isip sa sa appearance mo, pero kung ikaw confident ka sa sarili mo, bakit ka mahiya? Tama. Santina, sino crush mo kayo? Tinanong niya dati, di ba? Nung maliit ka pa. Si Luna. Cloud. Si Luna o si Jane? Cloud? Si Luna o Si Luna. Si Luna. Bukod kay Luna, sino pa? Parang mayroong gusto po kayo sabihin eh. Wala po. Okay. Please invite them na lang to watch itong Sol and Luna.